The resource person is out of order, Mr. and Chair. let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which, alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. As simple as that. You're a police officer and you should have kasi, yun ang dito eh. Anyway, DSJJ, you can continue. I totally understand the frustration of our chairman. In fact, it is the same place where I'm extracting my frustration from. No? Kasi nung Senate hearing, napanood ko yung binanggit mo, Colonel Grijaldo, at ako naman, araw-araw, hindi naman araw-araw, na tuwing magkakaroon ng Quadcom hearing, nandito ako. I make it a point to even come early. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced. Coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun? Oo, hindi. Your Honor, I would like to invoke my rights. Hindi. It's a simple yes or no. Mr. Chairman. Yes or no? Yes or no? Yun lang po yun. Sabi mo, truth, di ba? Your Honor, Sabi I would mo, like to invoke my enlightenment, right diba? to self-incrimination, Your Diba Honor. sinabi mo, gospel truth, di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. There's nothing in between. You want to talk about honor, Colonel Grijaldo? Kung gusto mo, Colonel Grijaldo, mag-usap tayo tungkol sa integridad ng isang tao, ang pagsabi ng katotohanan is the simplest way to show honor. Na hindi ka nagtatago at hindi ka nagsisinungaling. Kasi we're talking about serious issues here, Colonel Grijaldo. Isipin mo, mga EJK victims ang nandito. Libo-libong taong namatay nung panahon ng nakaraang administrasyon. Buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito. So, Colonel Grijaldo, babalikan ko lang.
Totoo ba? Oo, hindi. Na merong pumilit sa iyo na magsalita na hindi naaayon sa katotohanan dito sa Quadcom. Your Honor, I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Mr. Chair, point of order. What is the point of order, Congressman Ako? The resource person has not answered my question a while ago, and he's still invoking his right against self-incrimination, which is improper. Even Supreme Court decisions say so. You're just telling me your ignorance of the law. You cannot invoke your right against self-incrimination. Tell me if you have a criminal case against you regarding this issue. Galing ako sa serbisyo, iho, pero nakakahiya ka. Thank you, Mr. Chair. Pag ako na magtatanong, Thank you. sasagot ka. Dahil isasite kita in contempt again. Thank you, Congressman Sir Chair. Ako. Sir Chair, just a quick I'm surprised why he became an officer. Yes, just are you want done? to- Are you done, DSJJ? Just a last point lang, Mr. Chair, kay Colonel Grijaldo. Before Congressman Adjong, I know naman may good friend is very generous with his time. Colonel Grijaldo, sa maraming pagkakataon na inimbitahan ka ng Quadcom, pagkatapos mo magsalita sa Senate, hindi ka nagpakita. At ang dinadahilan mo ay meron kang left shoulder injury. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Was that incriminating, Colonel Grijaldo? Was that answer to your shoulder incriminating? Hindi naman, di ba? Ang dinadahilan nyo, kaya hindi kayo nakakadalo, dahil maya't maya po kayo ipinapasok sa Pasig Hospital dahil nag-undergo po kayo ng therapy sa inyong kaliwang balikat. Tama po ba yon, Colonel Grijaldo? I have my left shoulder operation, Your Honor. You have your... Left shoulder operation, Your Honor. So inopera din po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Tapos, Colonel Grijaldo, ang nakakapagtaka po, yung ilan sa mga pinadala nyo pong mga dahilan kung bakit hindi po kayo makakadalo ay nanggaling sa isang klinika na matatagpuan sa isang mall. Bakit hindi po orthopedic doctor ang nag-issue ng medical certificate ninyo kundi isang clinic na matatagpuan sa isang mall? The doctor who operated me, Your Honor, is a professional, Your Honor. I'm not asking you whether or not your doctor is a professional. I hope he's a professional. Yes, Your Honor. Because if he wasn't a professional, then may God be with you because he conducted surgery on you. Yes, Your Honor. So thank God he's a professional. But Yes, I'm not Your Honor. asking the qualifications of your surgeon. I'm asking kung sa sobrang laki ng dinadala mong problema sa inyong kaliwang balikat at kinailangan po itong operahan, bakit isang klinika sa isang mall ang nag-issue ng medical certificate mo at hindi isang orthopedic surgeon? That is not a clinic, Your Honor. It is a hospital, Pasig Hospital, that responsible in giving the medical certificate, Your Honor. I suggest, Colonel Grijaldo, you refresh your memory. Kasi yung isa sa mga una mong pinadala sa amin ay nung amin pong sinearch yung address, mall po ang location niya.
So again, Colonel Grijaldo, I'm asking you, it's not too hard. Sasabi lang po kayo ng katotohanan. Kayo po ba nung panahon yun ay umiiwas dito dahil nakapagsalita kayo sa Senado? Colonel Grijaldo? No, Your Honor, it is a necessary, Kasi kung Your Honor, to have my operation, Your Honor. Kasi kung hindi And po I kayo... am suffering a pain on that time, Your Honor. Oh. Because this happened during my cadetship, Your Honor. And during that time, there were no operation being conducted na nangyari. At kumikirot po talaga to, Your Honor. And I have no reason to escape or to not going to this honorable Quadcom committee, Your Honor, because I was able to attend 4 Quadcom hearing, Your Honor, and I was already giving my statement, Your Honor. Opo. Yes, you were attending. In fact, I would see you in the back. Kaya nga nagulat ako nung nakapagsalita ka ng mga hindi makatarungang mga statements at nakapagbitaw ka sa Senado nung nagkaroon ng hearing doon. Nagulat na lang po ako pagkatapos niyo po magsalita doon, bigla na lang po naging unavailable na kayo. Bigla na lang sumakit ang balikat ninyo. At bigla na lang kinailangan na maoperahan ang balikat ninyo. If may, Your Honor, it will incur considerable amount, Your Honor, for the payment of the operation. And I'm still contemplating to find money for that operation, Your Honor. And I was been confined on that hospital. The option was given was to relieve the pain, was only to have therapy. And I asked the doctor for that period na hindi pa ako maka-attend na sabi ko, i-therapy lang muna, Doc. Then, kung makapag-produce na ako ng considerable amount for the payment of the Alam operation, mo, Colonel Grijaldo, I kayo po will ay isang, submit for an operation, Your Honor. Kayo po ay isang police officer. Kung nandito lang sana si Congressman P.M. Vargas, sasabihin niya po sa iyo, papakita niya yung 2 tornilyo niya sa balikat niya. At sinabi niya, pagkatapos po ng operahan siya at lagyan ng tornilyo sa balikat, kinabukasan nagtrabaho na po siya. Kaya yung sinasabi po ninyong konting dislocation at konting operation at naging dahilan para hindi po mag-attend sa mga Quadcom hearings, medyo nakakapagtaka po yun. So anyway, Mr. Chair, I would give my time and to the other interpellators. I would just like, Mr. Chair, to request na sana matapos na po natin itong topic ni Grijaldo and the 2 Kongs so that we can move forward with the other EJK issues. Because it's something that we need to resolve immediately so that we can benefit from the wisdom of Congressman Benny Abante as chairman and to whatever Congressman Dan Fernandez can contribute to Quadcom, Mr. Chair.